Kaluluwang ligaw sa kalsada. Nagsimula ito bilang isang ordinaryong shift. Ginagawa ko ang panggabi na mamasada ng tricycle sa mga tahimik na daan sa aming bayan. Kadalasan, walang tao sa kalsada tuwing hating gabi, maliban na lang sa ilang asong kalye na minsan ay tumatakbo sa daan. Sa gabi, may kakaibang katahimikan sa paligid na minsan ay mapayapa. At doon ko siya nakita. Sa ilalim ng dim na ilaw ng poste sa kanto ng Banwa Street, naroon ang isang babae. Nakasuot siya ng mahabang puting damit na bahagyang hinahampas ng hangin. Nakayuko siya, bahagyang natatakpan ang mukha ng kanyang buhok. Nakatayo lang siya roon, tila may mali pero di ko maintindihan. Pinilit kong huwag pansinin, dumaan na lang na parang walang nakita. Baka nawawala lang siya, sabi ko sa sarili ko. Pero bago ako tuluyang makalayo, napalingon ako, saglit lang. Wala na siya. Binilisan ko ang takbo ng tricycle, ramdam ko ang bigat sa batok, parang may nakatingin. Pilit kong inalis sa isip ko, baka pagod lang ako. Pero ang imahe niya, hindi mawala sa isip ko habang pauwi ako. Kinabukasan, dumaan ulit ako sa parehong daan. Nandoon na naman siya, sa parehong lugar, sa ilalim ng poste na iyon. Pero ngayon, hindi na siya nakayuko. Nakatingin siya sa gilid, bahagyang nakikita ang mukha, mga matang malalim, halos madilim sa ilalim ng mga mata. Parang kinikilabutan ako sa titig niya. Dumaan na lang ulit ako, pero ramdam ko, sinusundan ng mata niya ang bawat galaw ko. Kinuwento ko sa mga kaibigan ko kinabukasan. Tinuwanan lang nila ako, sinabihang baka sobrang pagod lang o kaya gawa-gawa ng isip. Pero may kakaiba talaga, at hindi ako mapakali. Parang nararamdaman ko pa rin ang titig niya kahit wala na ako sa kalsadang iyon. Lumipas ang mga linggo, at gabi-gabi ko siyang nakikita. Hindi na mahalaga kung anong ruta ang tahakin ko, lagi akong bumabalik sa kanto ng Banwa na parang may kung anong humahatak sa akin doon. At bawat beses, mas lumalapit siya, mas malinaw ang itsura niya. Isang gabi, halos makita ko na ang kulay ng balat niya, mapatla, parang wala ng buhay. Isang gabi, napagdesisyonan kong huminto. Hindi ko na kayang tiisin ang takot. Huminto ako ng kaunti mula sa kanya, at tinawag ko siya, "Miss, kailangan niyo ba ng tulong? Nawawala ka ba?" Hindi siya sumagot pero biglang tumangala siya, at nakita ko ang buong mukha niya. Malalaki, malalalim na mata, at isang ngiting pilit, baluktot. Parang may kung anong nagpapahirap sa kanya na gumalaw, na parang may gustong sabihin. Hindi ko na hinintay pang magsalita siya. Iniiwasan ko na ang Banwa Street ng ilang araw. Iba't ibang daan ang tinahak ko, pinipilit iwasan ang lugar na iyon. Sa isip ko, malaya na ako, wala nang bigat sa dibdib. Pero isang gabi, nakita ko siyang muli, sa ibang lugar naman. Una, sa tabi ng palengke, malayo pa siya noon. Kinabukasan, sa mismong kalsadang malapit sa bahay ko na siya naghihintay. Parang hindi siya sumusuko, parang sinusundan niya ako kahit saan ako pumunta. Ramdam ko ang presensya niya, kahit saan ako magpunta. Napagtanto ko, hindi siya nakatali sa lugar lang. Parang siya mismo ang humahabol sa akin, isang nilalang na hindi ko matakasan. Isang gabi, napagpasyahan kong tapusin na ito. Kinausap ko ang isang albularyo, sinabihan niya akong bumalik sa Banwa Street ng hating gabi at kausapin siya. Kabado akong bumalik sa kanto, halos walang marinig na tunog sa paligid, maliban sa mga huni ng kuliglig at malamig na simoy ng hangin. Pagdating ko, nandoon siya, mas malapit pa sa dati. Sa ilalim ng poste ng ilaw, kitang-kita ko siya, nakatayo, nakangiti ng pilit, tila nagpapakita ng kabaliwan at sakit. Sinubukan kong magsalita, nanginginig ang boses ko, "Ano ba ang kailangan mo? Bakit mo ako sinusundan?" Unti-unti siyang itinaas ang kanyang daliri at itinuro ang leeg niya. Dahan-dahan, idiniretso niya ang daliri sa kanyang leeg, at biglang may tumulong dugo sa kanyang dibdib, kumalat sa kanyang damit. Parang ulan, bumagsak ang dugo sa kalsada. Hindi ako makagalaw, at lumapit pa siya ng bahagya, palapit ng palapit. Hindi ko alam kung paano, pero nagawa kong tumakbo. Nagmamadali akong umuwi, ramdam ang presensya niya sa likod ko, mga yapot na hindi nagmamadali, sinusundan ako hanggang sa makarating ako sa bahay. Kinabukasan, tumigil na ako sa pamamasada. Hindi na ako lumalabas ng bahay kapag gabi. Minsan, kahit sa liwanag ng araw, parang nararamdaman ko pa rin siya, parang may presensya sa likod ko. Sa salamin, sa mga anino, sa mga hindi dapat naroon. Sinasabi ng iba, eventually umaalis din ang mga espiritu. Pero hindi siya umalis. Nandyan pa rin siya, naghihintay sa akin sa Banwa Street. Bawat gabi, naririnig ko ang mga yabag sa labas ng bahay, mabagal, tiyak. Alam kong darating ang araw na kailangan kong harapin siyang muli.